Oy, Dabarkads! Oo, ikaw nga! Subscribe, click the bell, and Oras na para i-confirm ang mga sabi-sabi sa tabi-tabi. Pero tandaan, bawal judgmental! Huwag ka na muna mamalo kasi ito, confirm mo na natin yung chika sa life ng ating judge. Ayun lang, no? Asa? Ako po si Marty Fernandez, 41 years old, ipinanganak sa Tarlac at kasalukuyang naninirahan sa probinsya ng Rizal. Ako po ay isang freelance hair and makeup artist pero unang araw pa lang ng pandemya ako na ay nawalan ng pagkakakitaan. Isa yan sa dahilan kung bakit gusto kong sumali sa Bawal Judgmental. Dahil kung ako ay suswertihin, gagamitin ko ang aking mapapanalunan para makapagsimula ng bagong pagkakakitaan. Maraming salamat po. Really reaching out for the other side. I may be climbing on rainbows, but baby, here goes. I wanna make it with you. I really think that we can make it, girl. hair and makeup artist from Tarlac City, Marty Lee Fernandez. Hey, Marty! Hi, Mari! Hello po. Welcome to Eat Bulaga. In love ka ba? So far, yes. Teka Kaya lang, naman parang pala hindi iba- nag-react yung isa nating kaibigan dito. I'm so happy for you. Eh di sana all. Kaya pala iba yung glow ng mukha, iba mag-smile. Yung mata niya parang pag nag-smile, parang napupuwing lang. Ay, bumati Cute ka kaya. muna. Bumati ka muna sa mga Dabarkads natin, Marty. Shoutout sa mga Dabarkads natin na nanonood sa kanilang mga bahay. Shoutout din sa mga supportive friends na sina Eric Salas, Aris Kayabyab, at yung mga friends namin sa Singapore na sina Jerby at Harvey Kwang, sa mahal ko na si Mark Luis Villaferte. Salamat sa support. Marty, Marty. sabi mo pagka nanalo ka, pang paumpisa ng bagong pagkakakitaan, ano naiisip mo nga pagkakitaan? Baka mga accessories or mga household Items, mga Items, ibebenta yes. mo online. Online Benta. business Oo. ang iniisip mo. maganda yun. Pero ngayong nagbubukas na ang mundo ulit, dahan-dahan, kamusta ang daloy ng pagtanggap ng trabaho? Sir Ryan, bali, wala pa sobrang hina kasi hindi naman ako makeup artist na Upper. yes. Uy, Marty, pinapatanong ng mga marites sa aming kanto. Ay, Mary Jean! Judgmental ka ba? Depende. 50-50 siguro. 50-50. Ay, sakay ka na sa ambulansya. Ay, naku. For sure sa mga kliyente mo before, nakikilatis mo na rin sila, di ba, Marty? O basta good luck dahil sa iyong judgments nakasalalay ang jackpot prize na up to 100,000 pesos! Eto na. Magbubulo talaga. Ladies first na Ala! talaga. Ladies talaga, Alan, ha? Oh. Sige. Wala mo na diningin Ano ulit. saan tayo? Height o edad? Ay, Beauty, last time ko. Ikaw naman, lagi mong sinasabi yung Grabe yung gano'n. height. Di ba, inunahan lang kita. Mauna ka na. loud, Ikaw, loud. ano? So, height. Bisita mo na. Go. Sige, bisita. Oh, yan. Ayan, Wag mo muna ipapakita. Height to. Height! Hi. Ba't na bubunot mo laging charing? Bigla, amuyin ko nga. Ano ba yung ginawa? Amuyin mo nga. Paano nga? Amoy lang ka. Okay, height din. Height din ba to? Sino ba sa inyo mataas ni Alan? Masaya si Wow. Kuya Ryan. Walang tinginan. Madikit, ha? Oh, yun.
Kung baka ano tayo, kinakabakabahabat ka, parang may premyo. First Parang time. raffle. Okay? Ready? Masay sa'yo. Hoy, teka muna. Habang hindi pa nagsisilipan, pwede pwede magpalit-palit ha. Oy, pwede ba? Wala. Palit tayo, hindi Mads. pwede. Palit tayo. Touch move, touch move. Hoy, Ay. Ano ba yan? Okay, ready? syempre. Bilang na. 1, 2, 3, go! Oh. Pareho rin yung pinalit namin. C, D, D. Guys! Okay. Okay, mga Dabber God with letter. Go! Let's go, mga friends. Ay, Station. we can do this. Main host, ba't nandito ka ba? Alright, eto na Marty, kilalanin na natin ang mga kikilatisin mo. Umpisa mo na yan, Alan K. Sa letter A. Harap, please. Kilala. Magandang tanghali sa lahat ng mga Dabber Gods. Ako si Ellen Sana, taga Mabitak, Laguna at naninirahan sa Quezon City. At naniniwala ko sa kasabihan na kapag ayaw ay maraming dahilan. Pero kapag gusto ay may pamamaraan. Isunod na natin si letter B. Ay, magkalayo talaga. Hi, Dabber Cats! I am Ariana Pabalate from Santa Ana, Manila. At naniniwala sa kasabihang ang mabigat ay gumagaan kapag nagtutulungan. Kilalanin naman natin si letter C. Good afternoon, Dabber Cats. I'm Cristel Froline Gardose Bulabon from Antipolo City. I do believe in saying, be an inspiration, not a distraction. Kilalanin naman natin si letter D. Good afternoon, Dabber Cats. Ako si Maya Di Montenegro mula sa Tansa, Cavite. Naniniwala sa kasabihan na kapag may tanim, maraming aanihin. Correct. Ayan, kompleto na mga choices natin. Pwede natin simulan ang round 1! Kaya din ni Alan yan. Cute. Grade 2 pa lang kami, sinasayaw na namin. Okay, ang round 1. Smart Bro Only Fam! Get unlimited data for sharing ng buong pamilya for only 999 pesos. Valid yan for 30 days, kaya mag-load na sa inyong suking smart retailers or get it on the Giga Life app. Yun. Back to you, friend. Ngayon, mas pinali pa ang round 1. Marty? 50-50 ito, sabi nga music. Kailangan ng bulan siya. Dalawa lang ang hanapin mong tama at dalawa ang iiwasan mong mali. Ganun lamang. Ayon sa iyong initial findings, ano sa tingin mo ang tanong? Siguro, sino-sino sa kanila ang naging successful at a certain age? Ano ba sa tingin mo? Dikit o malayo? Parang ang layo. Malayo. Sige, Marty, good luck. Eto na ang tanong sa round 1. Ang tanong! Haba ng buhok. Halika po. Sino-sino sa kanila ang executive director o founder ng isang non-governmental organization? Executive director or founder? Ng isang NGO. Sa A, ang nanay ni Alan, si Ang Ellen. pagpipilian. Ellen K. Or sa tingin mo si letter B, Ariana?
The letter C, si Crystal. O si letter D, Maya. Marty, ngayon pa lang, meron ka ng 50,000 pesos sa round 1. Kaya lang, bawat maling sagot may katumbas na halaga. Naku, eto na nga. Meron diyang minus 10,000 pesos. Marty, ang sabi mo, Marty, para sa savings mo. Wala pa nga, no? Bawas na agad ng 10,000. Ano matitira sa savings natin? Paano naman yung minus 20,000 pesos? Ay, Nagkwento ka na ng online selling. Ano isa-sell mo? Marty, meron ka 10 seconds para mag-isip at mamili ng dalawa. Ang una mong sagot after 10 seconds ang magiging final judgment mo. Your timer starts now. A and D. Uy, bilis ah. Bilis? Oo. A and D. So, Marty, nakapili ka na. Good luck. Pero ang mga hindi mo napili ay sina. Letter B, Ariana. At letter C, Crystal. Upo po muna. Ang mga napili mo naman ay sina? Letter A, Ellen. Ellen K. At letter D, Maya. Yeah. Eto na, kausapin muna natin sila. Sinetch. Sino unahan natin? Sinetch. Si letter A. Letter A. Unahin natin si Alan. Marami lang nalalaman to eh. Itutumba na ba? Ellen! Ang tanong! Tama ba na ikaw talaga ang unang-unang pinili ni Marty? Check na moment na hatid sa atin ng Lazada! Mga Dapper Cats, parating na ang Lazada Epic 10th Birthday Sale on March 27 to 29. Yan ang patengke ng Lazada sa kanilang 10th birthday at marami silang regalo. Meron Ano free yan? shipping, zero minimum spend nationwide, merong 10% Lazada bonus discount, and 10% cashback. Kaya mga Dapper Cats, download na ng Lazada app ngayon na at mag-add to cart. Tapos mag-check out sa March 27. Yes. Go mga friends! Yes, thank you guys. So kayo po ay... Ellen, I'm so proud of you talaga, Nay. CEO ka ng isang NGO. Directress. Hindi namin tinatawag na CEO, parang business Anong na business tawag? ang dating. Parang ano sabi mo? Parang business na business ang dating. Ano tawag nyo? Ay, Executive Director. Executive Director. Director. Anong NGO po ito? Center for Migrant Advocacy. Migrant Advocacy, which, ano yung ano nyo? Ano yung ang advocacy nyo? Oo. Naglalobby sa Kongreso, naglalobby sa executive agencies of government, at pati siyempre sa countries of destination, tsaka sa international community para kilalanin at proteksyonan ang mga migrant workers and their families. Paano ka napasok dyan? Yung passion. Pag meron kang passion sa isang adhikain, ay maganda ang pakiramdam mo na nagtatrabaho ka doon. May ano ba? Is there a significant instance, conflict, or happening na talagang yun? Ano yung instance na talagang nasabi mo sarili mo na we really have to start an NGO ngayon para talagang ma-pursue natin to? Sa usapin kasi ng labor migration, Oo. ay nagsimula yan ng mga 75,000, 35,000, 1970s. 2006, 1 milyon na yung umaalis. 10 years later, 2 milyon na. So bumaba lang nitong nagpandemya. Oo. At kitang-kita mo yung vulnerability ng ating mga OFWs kasi marami sa kanila ay nasa low-wage occupation. Yes. Lalo na yung ating mga kababaihan. More than 50% ng ating deployment ay kababaihan, pero 62% noong 2019 ay nasa domestic work.
Samantalang ang taas-taas ng kanilang educational profile. Yun nga Even eh. compared to the male workers. Yun nga mga teachers, mga nurses, pagdating doon, ginagawang DH, no? Domestic worker. Oo, domestic Nagalit si worker. Maya. Sayang yung mga pinag-aralan. Mami Ellen, yung inyong pagiging aktivista, anong case na recently, yung talagang masabi mong nasubukan ang iyong kakayahan bilang isang tagabantay sa sa welfare ng ating workers abroad? Sa mga kaso ng kailangang i-repatriate yung ating mga OFWs, lalo na sa panahon ng pandemya, yung aming organisasyon ay pwedeng lapitan ng mga pamilya. But do you remember a particular case? Yung talagang ikaw bilang Ellen, nasubukan ka yung gano'n. Pinakamabigat. Yung sa kaso nung nasa death row. Oh. So, we dealt with male migrants and women migrants na nasa death row. So, yan ay parang seemingly wala kang magagawa. Yeah. Pero meron maaambag ang mga NGOs, of course, in coordination with government agencies. Kasi at the end of the day, yun namang gobyerno natin yung kailangan dyan. Pero yung persistence, na ilagay mo yan sa agenda ng ating gobyerno. Yun yung yung persistence talaga ng NGO ang kailangan eh. Yung ibang tiyaga at ibang kulit. Kailangan po eh. Ang tiyaga at kulit eh. Kailangan pala may makulit. Tanong ko lang po, sa dami ng tinulungan nyo, meron na ba kayong nakita na ngayon ang ganda na ng buhay? Yung mga tinulungan natin dati, mga OFW, yung mga may nangyaring hindi maganda sa kanila sa ibang bansa, tapos ngayon, ang ganda-ganda na ng buhay nila. Oh yeah, yung isang nasa death row, ay ito'y celebrated case. Malapit na siyang maka-join sa kanyang pamilya sa Amerika. Yes! Saan po siya? Nasaan siya ngayon? Nandito, pero dati siya sa Saudi. Can you imagine? Naka-death row yan, pero na-pardon yan. Nakapagbigay ng blood money, pero sa tulong din ng Saudi entities, mga foundations, kasi ang laki-laki ng blood money. Pero awa ng Diyos, one of the rare cases na na-pardon by paying the blood money. Pero napakahirap po ng cases na yon. Alam naman natin ng Saudi, pag sinabing kingdom, sila yung masusunod talaga sa lahat. Paano po natin nagawa ng paraan yung mga ganong bagay? Ayan, sama-sama yan. Kasi syempre, yun nga, gobyerno, pero pwedeng malaki ang may tulong ng private sector, ng mga NGOs. At saka, maganda dito sa kaso na to, yung mismong resolve noong OFW, yun siya, na siya ay makalaya, mapardon, no? Thank you po. Ang sarap niyo pong kausap. Ano yung bit nyo may nakalagay? Abolish. Oo, yung... Abolish the trainee system. Di ba ga doon sa Korea, saka sa Japan, meron doong traineeship program. So, ikaw ay pupunta doon, pero as trainee, hindi ka worker. Walang sweldo. Ang sweldo mo ay for a trainee, pero ang iyong output ay bilang isang regular trabahador. Regular na trabahador. And the good thing with that, sa Korea, na-abolish na yan. It was declared So the moment you set foot sa Korea, ang sweldo mo ay manggagawa. Kaya meron na tayo ngayong bilateral with Korea. At dahil po yun sa inyong organisasyon. Hindi naman sa amin lang. Hindi Yun naman. nga maraming They are a big part. Pressure. Okay. Pero kasi marami tayong OFWs na nasa Korea at nung unang panahon ay trainee system ang namamayani doon. Grabe. Hindi naman yun fair kasi mas lalong exploitative yung situation. Exploitation ng workers yun. May asawa at anak na po kayo? Wala. Ha? Ay! Paano mo ako naging anak? Never. Wala ka palang asawa. Sa pagkadalaga. Kaya Patak sa buho ako. Inaanay ang tawag. Thank you, Miss Ellen. Thank you. Maraming Miss salamat. Ang Ellen. galing, Miss Ellen. Promise. Ang galing. Kita mo, nagsasalita siya dun sa ASEAN, no? Ano? Nagsasalita siya sa ASEAN. Yung mga isinusulong Diba? ng mga Sa gitna ng mga banyaga. Galing ni Ma'am Ellen. Morty, check naman natin itong Sino? hindi mo napili, si letter C. Sige. Tayo po, Miss Chriselle. Ikaw yan. Christelle. Ayan. Tama kaya si Marty na hindi kanya napili. Sarama. Oy! Tama lang. Dahil kung hindi, minus 20,000 pesos. Malaki-laki yan. Hi, Miss Christelle. Hello. So, kayo po ba ay may any connection
sa NGO. NGO. Yes, actually, I'm a member of Inner Wheels Philippines. So we are organizing mga charity works and karamihan ng mga pinupuntahan namin yung mga calamity, affected ng calamity, mga ganon. And Member then po kayo rito? Yes. So hindi po kayo yung Hindi ako Founder. Yun founder o hinahanap director? natin. Kasi yun ang hinahanap natin. Yes. Ilang years na kayong member po nito? Since 2017. Ano-ano na po ang mga lugar na natulungan ninyo? Napakarami na po from Ilocos, La Union, Calabar Zone. Recently, galing kami ng Dumaguete, ng Cebu for our the Odette victims. Victims. So, nandun kami. Miss Crystal, ano naman po yung drive nyo na para mapunta kayo sa isang NGO rather than working for the government talaga itself? Actually kasi I grew up na sa slum area. So lumaki ako with my siblings na kami lang. So ako yung naging breadwinner naming magkakapatid. Wala kaming parents. So naging basurera, naging tindera, labandera, lahat ng klaseng jobs na hindi mo iisiping pinagdaanan ko po yun. Bit-bit ko yung mga kapatid ko. And then sabi ko, ang hirap ng walang taong tumutulong. Pagdating ng panahon na wala kang masasandigan. So, dumating yung time na sabi ko, paglaki ko, kung kaya ko at I'm able to and capable to help, gagawin ko. Kaya habang lumalaki ako, nagkaroon ako ng yung paniniwala sa sarili ko na sabi ko, I will give help to the helpless, hope to the hopeless, and be the voice of the voiceless. Yun. Yung sa grupo ninyo, sa organization po ninyo, saan ninyo kinukuha yung mga funding ninyo? Funds? Sa mga fundings po, yung iba, meron kaming kasing mga, kami mismo nagko-contribute, meron din kaming mga sponsors. So over the years na ginagawa na namin to, nagkakaroon na kami ng mga sponsors, nagdo-donate ng mga goods. And then may mga companies na rin na tumutulong sa amin pag nag-send kami ng letter sa kanila, and then bibigay sila, nagpapadala talaga sila because nakikita nila kung saan napupunta. Ma'am, napag-usapan natin yung mga sponsors. Hindi ba kayo wala bang nagbabas sa inyo? Yung mga yan, neto sa natural lang Oo, totoo yan. yan. Naisip ng tao eh. Hindi ba kayo nasasabihan na, naku, kaya nila ginagawa yan kasi pinagkakakitaan nila yan? No, actually sa amin po, personally ako, hindi ako tumatanggap ng cash donation. All goods donation. Para nakikita nila kung saan napupunta. And then, documented po. From the moment na na-receive namin, to repacking, to traveling, to distribution, kung ilang tao yon, and then posting kami ng lahat ng mga donors. Yun, Nakikita nila kung saan napupunta talaga. Sino po yung... Ayan, go. Yan. Go, Match. Wow. Kakanta. Hindi, Ma'am Cristel, babalikan ko lang po. Kasi di ba yung umpisa, ang ganda nung sinabi niya na siya nagtaguyod, nagtulong sa kanyang pamilya, sa kanyang mga kapatid. Siyempre, busy po kayo, di ba? Pero nagkaroon po ba ng chance na magkaroon kayo ng sarili niyong pamilya? May pamilya po ba? Yes, may pamilya, and I have 6 kids actually. 6 kids? Yes, I have 6 kids. Single, may asawa po? Or Single mother na nga. Wow. So, paano po yun? Grabe. Paano nyo na Time management. Yun. Time management lang. Business, kids, and then doing the charity work. Hindi naman pwedeng Ayun yung family lang, niya. ayan sila. Maraming salamat po, Miss Maraming Cristel. salamat po. At God bless po dahil napakabuti At, po ng inyong yes. hangarin sa pagiging member sa isang NGO. Ganda. Ituloy niyo po Thank yung you. pagtutulong Thank ninyo. you. Salamat Salamat po. po. Ganda yan. Eto na yung kanyang isa pang pinili. Oy! Maya. Ang Tanong! Tama ba si Marty na pinili si Maya? Minus 10,000 pesos! Naku! Carry lang. Naku, May 40,000 Meron ka pa naman Mark. 40. Correct. Ate Maya, usog po kayo dito sa Mali harapan. pala Yan. dapat B. Oo. Kayo po, ano po kayo? Member naman kayo ng NGO din. Yes po. Staff po ako ng Labor Education and Research Network. Ang focus po nito ay
education para sa mga manggagawa gamit ang batas at saka research. Ginagamit ito sa lobbying, policy advocacy at isa po ang sektor ko na natulungan dito. Ano po yung sector? Domestic work po. Domestic work. Oo. Kayo po ba ay naging OFW? Local lang po. Dito lang. Bilang ano po? Bilang ano po ang inyong naging Kasambahay po. Kasambahay. Yes po. Tapos, paano po kayo napasok dyan? Yung kaklase, dapat kasi nung pagka-graduate namin ng kolehiyo, yung di namin sabi niya magturo ako kaagad. Magturo ako kaagad. Tapos, dalawa kami ng kaklase ko, kaya lang may isang kaklase ako na mas need niya, kaya kinausap po yung di namin na ibigay sa kanya. Pero siya din ang way na kung bakit nakikilala ko ang LEARN. Ang LEARN po, Labor Education and Research Network. Yung kanilang Teka lang po, so organisasyon. graduate po kayo as a teacher. Opo. Tapos nag-boards din po kayo? Po? Nag-board po? Yes po. Nakapasa po? Opo. Tapos paano ka po napasok bilang kasambahay, bilang graduate Pinangarap ng ko po education? yun. Talaga? Opo. Mula po sa probinsya, sabi ko, magkasambahay ako para makatapos ko ng pag-aaral. Anong province natin? Bukidnon po, pero sa Dipolog po ako. Dipolog. Working student po kayo noon. So nagkasambahay kayo habang nag-aaral. Opo. Tapos nung nakagraduate na po kayo, doon na po kayo napasok sa LEARN. Hindi pa po hindi pa kaagad-agad kasi nagpatuloy po ako bilang kasambay ng 2 years kahit nakagraduate ako. Tapos nag-master ako pero ilang SEM lang. Oo. Hindi nyo tinuloy yung pagtuturo? Natuloy ko rin po pero 2 years lang po. Pero sa school din po na tinutulungan ng LEARN sa may bagong silangan. So may mga maliliit na bata doon. Tapos sponsor nila yung pagbibigay ng allowance sa teacher nung time na yun. Kaya doon po ako naipasok nung kaklase ko naman po na si Rosemary Gases. Ayun. Mapunta naman na po tayo dun sa NGO, sa LEARN. Ano naman po yung mga policies na naitaguyod po ng, or na i-push na lobby ng inyong... Actually, marami po. Pero marami nang bago ako dumating sa kanila kasi 1986 pa ito na itatag. So, matagal-tagal na panahon. Dumating po kasi ako sa LEARN ng 2010. So, sa dadatnan ko, yung Convention 189 Decent Work for Domestic Worker, so isa din po sila sa nagpupush para ma-ratify po yun. Tapos isa rin po ako sa kasama na mga kasambahay na paglalabi noon sa Congress at saka sa Senate. Tapos yung nabanggit ko kanina yung policy advocacy through research po, yun din po yung sa batas kasambahay. So isa din po ang LEARN na tumutulong sa pag-draft ng batas. Tapos yung nag-push din po siya para sa mga public sector na mga manggagawa para ma-ratify po din po yung convention nila para sa public sector. Message na lang po sa lahat ng mga, alam mo yun, yung mga katulad ninyo, NGO na patuloy na ipinaglalaban ng karapatan ng mga sarili nilang mga tulungan. Ayan. Nagpapasalamat po ako sa sa Ilapit LEARN. niyo po yung microphone. Nagpapasalamat po ako sa LEARN po na pinagtatrabahoan ko. Dahil ito yung unang-unang pagkakataon na nirepresent ko sila kasi hindi naman lahat na pagkakataon dahil yung sektor ko yung nirepresent ko. Tapos, salamat sa mga katulad din nila ni Tita Ellen sa CMA at saka sa IMF at saka sa iba pang mga NGO na tumutulong sa mga manggagawang katulad namin. Maya, ano nga pala ang pwedeng idulog nga doon sa organisasyon ninyo? Ano ang pwedeng idulog? Yung idulog? Ilapit. Po. Pag lumapit po kayo sa LEARN yung kung ano po yung mga issues ninyo sa inyong trabaho po, working conditions ng mga manggagawa po. So kahit ano-anong mga sektor po pwede. Iyon. Para sa mga manggagawa, para maprotektahan palalo. Yes. Oo. O, yun sa mga Dabber Cats Karapatan. natin. O, ayun, mayroon kayong pwedeng lapitan, yung LEARN. Yes, yung LEARN. Okay. Thank you. Maraming salamat, Maya. Ayun na nga. Si letter B. Sino nga pala? Ayaw mo chikahin. Si letter B ang tama. Sige po. Ariana. Ariana. So, ikaw ay founder ng isang NGO. Ano po ang pangalan nito? Ang
Tayo para sa bayan po. Ano yun? Lakasan niya po. Tayo para sa bayan. Tayo para sa bayan. Sa bayan. Tayo. Tayo para sa bayan. Hindi. Tayo. Tayo. Asa si Alan Kay? Ay, alam mo na, meron kausap sa operating room. Nag-break. Sino ka meeting? Ito, ano naman po ito? Ano naman po ito? Nag-meeting. Ano naman po ang... Ariana, you look so young, ha? How old are you? 27. 27? Ilapit mo yung microphone mo. Grabe. 27. 27. Paano naman ito nagsimula sa napakamurang edad mo? Napakabata mo pa. Paano ito nagsimula? Nung una po kasi, parang personal advocacy po siya. For now, magta-12 years na po ako sa personal advocacy nga na At po ito. tungkol saan yan? Random po ito eh. Kasi ang priority po kasi, parang wala ka po tayo dapat pinipiling tinutulungan. So, lahat po ng mga may problems ngayon, parang kagaya po nito, yung regarding po sa mga jeepney drivers po natin, ito po yung nung nag-start yung pandemic, nagkaroon po tayo ng mga fundraising and may mga nakapartner po tayong organizations din para makatulong din po sa kanila. Tapos po, since 2010, nagsimula nga po kami, tapos meron po, nag-start lang po kami from baon lang sa school, nagtitipid lang po tayo para parang at the end of the week or at the end of the year, kahit pa paano may mabigay po tayo sa mga less fortunate families. Ganyan po. Tapos po, nagtuloy-tuloy lang po siya hanggang sa nung 2 years ago, kasi parang magto 2 years pa lang po itong Tayo para sa Bayan, nag-state lang po kami neto since lumalaki na po siya. Kasi as of today, meron na po kaming more than 30,000 families na naging beneficiaries. Wow. And sobrang sarap sa puso po neto na, yun nga po, na marami pong nagtitiwala po sa amin, na nakikita naman din po kung saan po napupunta lahat ng nagiging donasyon po nila. Pero ang ganda ng upbringing ni Ariana, no? Gusto ko lang malaman yung how is it sa bahay, yung environment niyo with mom and dad. Paano ba, at a young age kasi na-develop na agad Awareness, yung... Oo, yung awareness and wantness to help, and you actually inclined yung Si Daddy course ba ang na nag-inspired pinili mo sa'yo ng towards ganyan? her passion. Paano ba? Paano Honestly ba sa po, bahay? Awan siyang pagalitan. Hindi nga po. Ano po, separated po kasi yung mom and dad. Sa mom side po ako, tapos po, syempre po, hindi naman po tayo yung ganong nakakaangat sa buhay. So, yung mga, kagaya nga po nung kwento ko po kanina, na parang yung mga maliliit po na natutulong, parang, ano ba to? Parang yung mga maliliit po na naiipon, yun po yung nadodonate. Parang kahit na may mga maliliit kaming nakikip, parang kasing for the past 10 years or 12 years na nga po, more on ano po siya savings po siya. Tapos ginagawa po namin yearly hanggang sa nagiging monthly, tas every week meron na po kami na ipupundar. Pero with the guidance of mom yan. Yes. Tapos ano po, pero meron nga pong, syempre nagkakaroon po ng conflict, pero nandun po tayo sa side na sino pa po bang tutulong sa kanila kundi tayo din. Si ano mo, mabalik lang ako. Si father mo, alam niya yung ginagawa mo. Alam niyang ganito yes. yung ginagawa mo sa buhay. Nagkakausap naman kayo. Naiiyak na siya pare. Hindi na pa siya Naiiyak na siya. Hindi kasi, yung iba kasi pag ganyan separated yung, hiwalay yung magulang, medyo tinatamad na sila eh. So parang ikaw ang nangyayari, naaayos mo yung ibang tao. Pero paano ito? Nakukuha mo yung gusto. Ayoko diretsahin kasi baka maiyak ka eh. Naiiyak na nga. Naiiyak na nga eh. Pinaiyak mo eh. Ano po, siguro po kasi dahil sa mga naranasan ko, ayokong may ganun din mga naranasan ng iba. Kahit na siguro sa mga kids, sa mga street children, ganun. Parang nandun din po sa amin na kung ano yung mga pinagdaanan namin, dapat hindi siya maging hindrance kung ano mga gusto pa namin gawin. Ganun po. Ariana, huwag ka mabibigla. Uy! Kasi may tatanong si Maine. Ariana, kasi kahapon ko pa gustong itanong to. Kahapon pa ako matiming mamaga. Pinaghandaan niya talaga ito. Kahapon pa ako dito eh. Kahapon pa pala ito. Ang lamig dito, ha? Oo, hindi Ariana, tanong ko lang, mabalikan ko lang na nabanggit mo kanina na yung organization nyo, walang pinipili. Kumbaga sabi mo tayo para sa bayan, kahit sino pwede niyo tulungan. Yes, May pagkakataon ba na na-overwhelm kayo kasi ang daming lumalapit na parang hindi niyo sila ma-accommodate all at once? Opo, meron pong ganong time.
may mga talaga nagpe-personal message sa amin. Tapos, mismong personal na accounts po namin, nagme-message po sila. Pero we try na talagang makaipon lalo para magbigay po lahat ng ano nila, ng necessary talaga na kailangan. Tapos, parang gusto po namin kasi yung bang marami pang matulungan, yung bang sustainability talaga. Hindi siya yung ngayon lang may bibigay tayong pagkain. Kailangan, parang for this month, kailangan makasurvive tayo. Kaya, yung pagbabudget po namin, yung planning po namin, dapat naka-align din po doon. Napakaganda ng ano no, ng Solid tong Kagaya, wala naman silang budget. Paano makakapagbigay ng tulong sa inyo? Oo, at kung saan ipadadala? lahat, At, millennials, yung mga dyan, kabataan, Gen pwede mo rin Z, silang oo. invite na kung ano yung mga iba kasi ginagawa. Kung hindi man monetary yung Nandiyan support. ka na? Di ba? Ano? Saan ka nang galing? Tapos na yung meeting. Kinausap ko lang si Maine kasi tungkol sa problema niyang hindi niya maitanong-tanong. Saan pwedeng magpadala ng tulong? Manawagan ko or... Meron po kaming Facebook group and Facebook page and Instagram account and Twitter. Search niyo lang po yung Tayo Para sa Bayan. Tapos po, nakalagay naman po lahat ng mga naging advocacies po natin from the start. Ayan, tapos tumatanggap po kami any kind of donation. As in, wala po sa amin na ito lang yung kaya namin ibigay. Meron nga po kami last time na nagbibigay 5 pesos lang. Pero sa amin sobrang laking tulong na po nun. Masarap po sa puso yun. Kasi parang kapag binuo naman po namin yun, marami pa din po matutulungan. Ayun po. Ayun. Thank you, Ariana. Galing Your mo, parents Ariana. are proud of you. Ariana, congratulations ka pala sa success ng kanta mong Bang Bang. Hindi siya yun. Hindi ba siya yun? Ariana Grande yun eh. Alam ko siya yun. Si Ariana, pinaiyak ni Jose. Ayan yung luha niya. Uy! Ay! Grabe. Eto na. May 40,000 ka pa. Kaya ituloy na natin to. Eto na ang round 2! Marty, dito sa round 2, bawal pa rin ang judgmental. 1 out of 4 ang labanan. Kailangan mo lang piliin ang the one para ma-times 2 ang pera mo! Come on! 1, 2, 3, 4! Uy! Naku, Marty, ang 40,000 pesos mo, pwede yang maging 80,000 pesos! Pero, nako, pag hindi mo napili ang the one, minus 10,000 pesos. Kaya tandaan mo, protect your money and take your lucky pick to win up to 80,000 pesos. Ang hahanapin mong the one ay... Wow, nagplancha. License scuba diver. Tingin mo sino dyan ang license? Sporty. It's judgment time with Cheka, mga friends. Eto na! Marites. Si Ellen yan sa A. Bakit? Itong si Helen, first honor to mula kinder hanggang high school. Grabe! Akala mo ba makakapag-scuba diving ka kung wala kang honor? Kailangan ng honor. Letter B yan, si Ariana. Oh. K-pop fan siya ng BTS. Kaya pala BTS yung kwintas niya. Kaya pala may BTS tattoo pa yan. Oh. Bukod sa pagiging fan yan, baka scuba diver din yan. Underwater nanonood ng mga. Underwater Dala niyo yung BTS na mga ano. Ayan, ano ba kayo mga Marites? Wala naman kayo sa Cheka. Kasi Cristel yan. Bakit? Oh, kita nyo naman beauty queen ha. Parang ang beauty queen, di ba? May 3 titles yan, excuse me, not 1, not 2, but 3. Kaya sisiw lang ang pagsuscuba diving. Dahil, alam nyo na, train to be fit, di ba? Grabe mga training namin. Ang katawan yan. Kayang carry. Kaya ang pala, pagdadive. lutong-luto ang kanyang mga kulot, ha? Beauty queen, may mga title. Si letter D yan, si Maya. Kasi let passer yan. O, Pwedeng tapos? pasado rin sa pagiging scuba diver. Kasi kailangan ng license. Yes. Ayun na nga, Marty. Nagkwento na ang ating mga bisita at may additional check-up pa. Ewan ko lang kung nakatulong yun, ha? Pero may 10 seconds ka para mag-isip at mahanap ang the one.
Marty, ang dawana, sasabihin mo after 10 seconds ang magiging final judgment mo. Kung ready ka na, good luck. Timer starts now. Pag-isipan mo mabuti, Marty. Your decision makes a difference of 30,000 pesos or 80,000 pesos. Licensed scuba diver. C. Letter Sino? C. Letter C. Ay! Letter C. Bakit? May nakita I-check ka na bang... natin. Parang sure naman siya eh. Diretso na agad? Ay, naku, friend! Init ang ulo ni Ano ba MJ, to? ah. Init ang ulo, Ano ah. yung Bilis diretso na na natin? makausap nito. Oo. Ang talo! Cristel, ikaw nga ba ang Galing. Ang mega galing moment ito, hatid sa atin ng RC Cola Mega. Pag nakuha ang pamilya, mag-RC Cola. May sarap na di mga nakakabitin sa presyong sulit. Basta RC Cola, masarap! Congratulations, Marty! Mag-uwi ka ng 80,000 pesos! Congrats, Marty! Maraming salamat po, Dabber Cats, lalo na sa segment ng Bawal Judgmental. Lalo-lalo na kay Ma'am Alan, Paolo, Mary Jean Lastimosa, Kuya Wally, Sir Ryan, Maha, Maine Mendoza, at si Hindi, okay lang. Kuya Jose. Maraming salamat po. Dabber Cats. At maraming salamat sa very supportive BF ko. Ayan. At syempre, i-confirm din natin kay Miss Cristel. Kayo po ay licensed scuba diver po. Yes po. Gano'n na po katagal? Since 1999. Wow! Kahanga-hanga. Ang galing. Amazing. Thank you po, Miss Sige po. Cristel. Maraming salamat. At salamat sa pag-share ng inyong mga istorya. Ganun din rin sa serbisyong ibinibigay po ninyo. Maraming salamat. Talaga namang pag gusto, may paraan. Lalo pagdating sa pagtutulungan. At bilang suporta sa hangarin yung grupo na makatulong, tanggapin nyo ang regalo ng Eat Bulaga na 20,000 pesos. Sana marami pa kayong matutulungan, marami pa kayong buhay na mababago. Correct. At sana Maraming salamat. rin, maraming maging katulad po ninyo na handang tumulong. Sabi nga ni Ariana, kahit 5 piso lang yan, ako malayo ang mararating yan. Ngayon pa lang, maraming salamat mga Dabber Cats. Bawal Judgmental!